tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking sunog ang sumiklab sa daungan ng Damietta sa Egypt matapos tamaan ng isang drone ang barkong imbakan ng gas na Energos Winter na pag-aari ng isang kumpanyang Amerikano. Naganap ang insidenteng ito sa Mediterranean habang opisyal na ipinatutupad ng militar ng Estados Unidos ang 14 na araw na pansamantalang pagpapatigil sa 2 linggo nitong sunod-sunod na pambobomba laban sa Iran na nagsimula noong Hulyo 24, 2026. Walang puwang para sa haka-haka sa gitna ng mabilis na nagbabagong mga pangyayari sa gitnang silangan. Ang malinaw lamang ay patuloy na tumitindi ang tensyon at direktang naaapektuhan nito ang pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Pumasok na sa ika-5 buwan ang malawak na tunggalian sa gitnang silangan mula noong Pebrero 2026. Ang pag-atake sa Egypt at ang mga kaguluhan sa Iraq ay malinaw na nagpapakitang hindi na lamang sa iisang limitadong lugar nagaganap ang digmaan. Sa kabilang banda, inilalantad ng pansamantalang pagpapatigil ng Estados Unidos sa pambobomba ang malaking suliranin ng Washington sa supply ng mga bala para sa depensang panghimpapawid at sa mabilis na pagbabago ng mga taktika ng Iran. Hindi malayong usapin ang krisis na ito para sa mga pamilyang Pilipino sapagkat may tuwiran itong epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang isang bansang umaasa sa inaangkat na langis, ang anumang kaguluhan sa gitnang silangan ay agad na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng gasolina, pamasahe at mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Bukod dito, nakataya rin ang kaligtasan ng humigit kumulang 50,000 sundalong Amerikano at libu-libong overseas Filipino workers o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa rehiyon. Kabilang dito ang tinatayang 22,000 OFW na nasa Iraq at mga kalapit na lugar. Naganap ang insidente noong Hulyo 29, 2026 sa daungan ng Damietta na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Nile Delta sa Egypt. Ayon sa ulat ng kumpanyang Briton sa Seguridad Pandagat na AMBRE at ng kumpanya sa pangangasiwa ng panganib na Vanguard, isang unmanned aerial vehicle o drone ang tumama sa kanang bahagi ng Energos Winter. Ang Energos Winter ay isang floating storage and regasification unit para sa liquefied natural gas o LNG na pag-aari ng isang kumpanyang Amerikano. Mayroon itong malaking kapasidad na 138,250 metro kubiko. Dahil sa matinding pagtama ng drone, mabilis na kumalat ang apoy mula sa Energos Winter patungo sa isa pang kalapit na barkong LNG, ang Gaslog Salem. Kagad na kumilos ang mga lokal na pangkat ng mga bombero sa daungan upang apulahin ang malalaking apoy bago pa ito magdulot ng mas malawak na pinsala. Mabilis ding nailikas ang lahat ng tripulante ng 2 barko kaya walang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa kabila ng mga ulat ng mga kumpanyang pangseguridad, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa mga opisyal na pahayag ng mga pamahalaan. Naglabas ng pahayag ang Ministry ng Petrolyo ng Egypt na nagpapatunay na nagkaroon nga ng sunog sa 2 barko sa daungan ng Damietta. Gayunman, hindi binanggit sa opisyal na ulat ng Egypt ang anumang detalye tungkol sa pag-atake ng drone o anumang panlabas na pagsalakay. Ang hakbang na ito ng Egypt ay maaaring naglalayong maiwasan ang matinding pangamba sa pandaigdigang pamilihan at mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan sa Damietta bilang isang ligtas na sentro ng enerhiya. Sa kasalukuyan, wala pang partikular na grupong formal na umaako ng pananagutan sa pag-atake sa barko. Dahil dito, kinakailangan ng masusing paghahambing at pagsusuri sa mga opisyal na investigasyon ng Egypt at Estados Unidos upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng drone. Sa kabilang dako, agad na kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na isang ari-ariang Amerikano ang tinamaan sa Egypt. Nagbabala rin siyang maaaring magpakawala ang Amerika ng mas matitinding pag-atake. Ipinapakita ng magkasalungat na mga pahayag na ito ang magkakaibang prioridad ng mga bansang sangkot sa krisis. Habang sinusubukan ng Egypt na palamigin ang sitwasyon sa sonang pang-ekonomiya nito, nakatuon naman ang Washington sa pagpigil sa kalaban at sa tugong pampolitika. Agad na nagdulot ang insidente sa daungan ng Damietta ng tinatawag na pagkabigla sa supply dahil sa tensyong geopolitikal sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya.
Sa isang iglap, tumaas ng mahigit 8% ang presyo ng Brent crude futures at lumampas sa $90 bawat bariles sa mga pandaigdigang pamilihan. Sa mga sumunod na araw ng kalakalan, umabot pa sa $100 hanggang $102 bawat bariles ang presyo ng langis dahil sa matinding pangamba ng mga mamumuhunan. Binaligtad ng bigla ang pagtaas na ito ang naunang pagbaba ng presyo ng langis sa mga nakaraang linggo. Pumasok ang pamilihan sa kalagayang tinatawag na backwardation, kung saan mas mahal ang langis na kinakailangan agad kaysa sa langis na ihahatid pa sa mga susunod na buwan. Ipinapakita nito na naiipit at nalalagay sa panganib ang mahalagang rutang pangkalakalan tulad ng hipot ng Hormuz at mga daungan sa Mediterranean. Direktang nagpapabigat sa mga tagapamahala ng ekonomiya sa Maynila ang matinding paggalaw sa presyo ng enerhiya. Kapag nanatiling mataas ang presyo ng krudong langis sa pandaigdigang pamilihan, agad itong mararamdaman ng mga driver at mamimili sa Pilipinas sa pamamagitan ng lingguhang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mas mahal na petrolyo ay nagdudulot din ng sunod-sunod na epekto sa presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing serbisyo sa bansa. Bago pa man nangyari ang pag-atake sa Egypt, nagkaroon na ng mahalagang pagbabago sa estratehiya ng militar ng Estados Unidos. Noong Hulyo 24, 2026, isang napakahalagang pagpupulong ang ginanap sa White House sa pagitan ni Pangulong Donald Trump, pangalawang Pangulong J.D. Vance at tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff na si General Dan Cain. Sa pagpupulong na ito, formal na ipinag-utos ang tatapot na araw na pagpapatigil sa kampanya ng pambobomba ng Estados Unidos na tinatawag na Operation Epic Fury. Ang desisyong ito ay batay sa direktang pagsusuri ni Admiral Brad Cooper, commander ng CENTCOM, na ipinarating sa Pentagon. Ayon kay Admiral Cooper, umabot na sa hangganan ng pagiging mabisa ang 2 linggong walang patid na pambobomba ng Estados Unidos laban sa Iran. Iniulat niyang halos wala nang natitirang malinaw at karapat-dapat na target militar sa paligid ng kipot ng Hormuz na maaaring salakayin ng hindi nangangailangan ng malawakang operasyon sa lupa. Isinagawa ang pansamantalang pagpapatigil na ito upang bigyang daan ang mga pagsisikap na diplomatiko at muling suriin ang kabuang pagkakalatag ng mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Ipinapakita ng pagpapatigil sa mga pag-ataking panghimpapawid ang pagkilala na may hangganan ang purong pambobomba mula sa himpapawid kapag gumagamit ang kalaban ng magkakahiwalay at nakatagong mga pasilidad. Ipinapakita rin nito ang pagnanais ng ilang pinuno sa Washington na palamigin muna ang tensyon bago ito tuluyang mawala ng kontrol. Sa kabila ng kagustuhang ipagpatuloy ang panggigipit militar, nahaharap ang Estados Unidos sa napakabigat na suliranin sa supply, transportasyon at depensa. Batay sa malawakang ulat ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, bumagsak na sa kritikal na antas ang inventaryo ng mahahalagang interceptor missile ng Amerika mula sa dating bilang ng mga Patriot PAC-3 interceptor bago sumapit ang Pebrero 2026, humigit kumulang 65% na ang nagamit. Dahil dito tinatayang 759 hanggang 827 na lamang ang natitira. Mas malala pa ang kalagayan ng mga THAAD interceptor. Mula sa orihinal na 452 unit, tinatayang 234 hanggang 278 na lamang ang natitirang supply ng militar ng Estados Unidos. Sa isang panayam sa programang Meet the Press ng NBC, inamin ni Mike Waltz, kinatawan ng Estados Unidos sa United Nations na ang matinding pagkaubos ng mga bala ay bunga rin ng mga naunang pagpapadala ng armas sa Ukraine at ng mga operasyon laban sa mga Houthi sa Dagat na Pula. Dahil dito, lubhang nalimitahan ang kakayahan ng Estados Unidos na ipagtanggol ang mga base at kaalyado nito. Bukod sa limitadong dami, ang pinakamalaking suliranin ng Pentagon ay ang malaking agwat sa halaga ng mga sandatang ginagamit sa makabagong digmaan. Ang isang Patriot Interceptor missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.9 milyon hanggang 4 na milyong dolyar. Samantalang isang THAAD Interceptor ay nagkakahalaga ng 12.6 milyon hanggang 15.5 milyong dolyar. Sa kabilang banda, ang mga Shahed kamikaze drone na ginagamit ng Iran ay nagkakahalaga lamang ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar bawat isa. Ang kanilang mga ballistic missile naman ay tinatayang nagkakahalaga lamang ng 100,000 hanggang 300,000 dolyar. Ang ganitong agwat na maaring umabot sa 100 laban sa isa ay nagdudulot ng matinding pagkaubos sa pananalapi at supply ng Estados Unidos. Hindi kayang tapatan ng mga pagawaan ng Estados Unidos ang bilis ng paggamit sa mga interceptor.
Ang paggawa at paghahatid ng isang bagong Patriot missile ay nangangailangan ng 42 hanggang 53 buwan o humigit kumulang 3 at kalahati hanggang 4 at kalahating taon. Sa madaling salita, mas mabilis at mas murang gumawa ang Iran ng drone na pansalakay kaysa gumawa ang Estados Unidos ng missile na haharang dito. Ang suliraning ito sa mga bala at estratehiya ay nagdulot ng malalim na hindi pagkakasundo sa patakaran sa loob ng Administrasyong Trump. Sa isang panig na nawagan ng pagtitimpi ang pangkat na kinabibilangan ni na pangalawang Pangulong J.D. Vance at General Dan Cain, iginiit nilang ang pagpapatuloy ng walang katapusang pambobomba ay maglalagay sa panganib sa mga natitirang bala at magbubukas sa mga pasilidad at tauhan ng Estados Unidos sa mas matinding pagganti ng Iran. Sa kabilang panig naman, iginiit ng mas agresibong pangkat na pinamumunuan ni kalihim ng Depensa Pete Hegseth na dapat ipagpatuloy ang matinding panggigipit. Ayon kay Hegseth, lubhang napahina at nasira na ang kakayahan ng Iran, kaya ito na umano ang tamang panahon upang tuluyang durugin ang infrastrukturang militar nito. Ang magkasalungat na pananaw na ito ay nagdulot ng matinding pagtatalo sa loob ng White House tungkol sa kung paano babalansehin ang lakas militar at ang aktual na kalagayang estratehiko. Samantala, lumalakas sa Kongreso ng Estados Unidos ang kritisismo at pagtatanong ng mga mambabatas tungkol sa tunay na kalagayan ng digmaan. Hayagang tinanong ng ilang senador, kabilang si Senador John Ossoff, ang mga opisyal ng Pentagon tungkol sa kawalan ng malinaw na estratehiya sa pagwawakas ng digmaan at sa tunay na bilang ng mga natitirang interceptor missile. Ang pampublikong pagsusuring ito ay nagdaragdag ng presyur na pampolitika sa White House habang sinusubukan itong ipaliwanag ang mga hakbang nito sa gitnang silangan. Habang nagtatalo ang mga opisyal sa Washington, mabilis namang nagbago ng taktika ang Iran at ang mga kaalyadong grupo nito sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng hindi pantay na paraan ng pakikidigma. Ayon sa mga tagasuri ng militar na sina Jennifer Kavanagh at Andreas Krieg, naging mas mabisa ang Iran sa paggapit ng taktika ng sabay-sabay at napakaraming pag-atake. Kabilang sa pamamarang ito ang sabay-sabay na pagpapakawala ng daan-daang murang drone at ballistic missile mula sa iba't ibang direksyon. Layunin nitong pilitin ng mga sistemang pandepensang panghimpapawid ng Estados Unidos na ubusin ang mamahaling mga interceptor nito. Nakatutok ang ganitong taktika sa mga base ng Estados Unidos sa Jordan, partikular sa King Faisal Air Base sa Al Jafar at Prince Hassan Air Base. Dahil sa dami ng paparating ng mga projectile, nagkakaroon ng mga puwang sa saklaw ng depensang panghimpapawid. Nagbibigay daan ito upang makalusot ang ilang missile at tumama sa mahahalagang pasilidad. Ipinapakita nito na maaaring madaig maging ang makabagong sistema ng depensa kapag binaha ito ng napakaraming murang banta. Malinaw na makikita ang epekto ng taktikang ito ng Iran sa mga opisyal na datos tungkol sa mga nasawi, nasugatan at pinsalang natamo ng militar ng Estados Unidos mula noong Pebrero 2026. Sa kabuuan, 14 hanggang 18 kawal ng Estados Unidos ang opisyal nang naitalang nasawi sa Operation Epic Fury at sa mga kaugnay na operasyon. Sa bilang na ito, 10 ang namatay dahil sa direktang pag-atake ng kalaban. Kabilang dito ang 3 nasawi sa Jordan noong Hulyo 17 at 1 sa Iraq. Samantala 8 naman ang namatay dahil sa mga aksidente sa operasyon. Bukod sa mga nasawi, humigit kumulang 500 hanggang 624 tauhan ng militar ng Estados Unidos ang naitalang nasugatan o napinsala sa iba't ibang insidente sa rehiyon. Sa panig naman ng kagamitan at mga pasilidad, ipinapakita ng mga larawang kuha ng satellite na mahigit 200 gusali at estrukturang militar ng Estados Unidos ang napinsala o tuluyang nawasak. Kabilang dito ang mga hangar, sistemang radar, mga lugar na pinaghahandaan ng F-15 at mga pasilidad para sa MQ-9 drone. Pinatutunayan ng mga bilang na ito na nagdudulot ang digmaan ng tunay at mabigat na pinsala sa panig ng Amerika. Habang nagpapatuloy ang tensyon, lalo pang nagiging masalimuot ang sitwasyon dahil sa pagpasok ng iba pang bansa sa rehiyon. Noong Hulyo 29, 2026, isinagawa ang kauna-unahang pampublikong magkasanib na pambobomba ng Estados Unidos at Saudi Arabia laban sa mga posisyon ng Popular Mobilization Forces o PMF na sinusuportahan ng Iran sa Iraq. Ang mga pambobombang ito sa mga kampo ng PMF na kilala rin bilang Al-Hash al-Sha'abi ay nagdulot ng hindi bababa sa 20 patay at 32 sugatan. Ang direktang paglahok ng Saudi Arabia sa mga pag-ataking panghimpapawid sa loob ng teritoryo ng Iraq ay isang malaking pagbabago sa mga alyansa sa rehiyon.
Ipinapakita nito na handa na ang ilang bansang Arabo na hayagang makipagtulungan sa Estados Unidos upang pigilan ang impluwensiya ng Iran at ng mga grupong paramilitar na sinusuportahan nito. Gayunman, nagdulot ang hakbang na ito ng matinding galit at krisis diplomatiko sa pagitan ng Baghdad, Riyadh at Washington. Agad na kinondena ng pamahalaan ng Iraq ang magkasanib na pag-ataking panghimpapawid bilang tahasang paglabag sa soberanya at pambansang seguridad nito. Naglabas ng matinding pahayag ang Panguluhan ng Iraq na nag-aakusa sa Estados Unidos at Saudi Arabia na ginagawang larangan ng kanilang digmaang hindi tuwiran ang teritoryo ng Iraq. Sa pamumuno ng punong ministro ng Iraq na si Ali Al-Zaidi, ipinatawag ang isang biglaang pagpupulong ng Ministerial Council for National Security upang talakayin ang mga susunod na hakbang ng bansa. Inutusan ni punong ministro Ali Al-Zaidi ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iraq na maghain ng formal na reklamo sa United Nations Security Council laban sa Estados Unidos at Saudi Arabia. Bilang direktang protesta laban sa ginawa ng Riyadh, opisyal ding kinansela ni Ali Al-Zaidi ang nakatakda niyang diplomatikong pagpupulong kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa Jeddah. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang napakaselang kalagayan ng pamahalaan ng Iraq habang sinusubukan nitong balansehin ang ugnayan nito sa Washington at Tehran nang hindi nawawasak ang sarili nitong katatagan. Sa pangkalahatan, ipinapakita ng kasalukuyang krisis sa gitnang silangan ang dalawang magkasalungat ngunit magkaugnay na katotohanan sa geopolitika. Sa isang panig na pipilitang magpatupad ang Estados Unidos ng pansamantalang pagpapatigil sa mga pag-ataking panghimpapawid dahil sa matinding kakulangan ng mga interceptor missile, malaking agwat sa halaga ng mga sandata at dumaraming nasawi at nasusugatan sa militar nito. Ipinakita ng mga limitasyong ito na maging ang pinakamalakas na militar sa mundo ay maaaring humarap sa malulubhang suliranin sa supply at transportasyon sa isang matagalang digmaan. Sa kabilang panig, patuloy namang lumalawak ang digmaan sa iba't ibang lugar patungo sa Egypt, sa Mediterranean at sa teritoryo ng Iraq. Direktang nagpapataas sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan ang pag-atake sa mga komersyal na barkong nagdadala at nag-iimbak ng gas, pati na ang pagkadamay ng mga kalapit na daungan. Ang magkasabay na krisis sa militar at ekonomiya ay nagdudulot ng matinding epektong umaabot hanggang sa mga pamilyang Pilipino sa Maynila at iba't ibang lalawigan. Inagarian na madidi ang tumpong sa mga susunod na araw may ilang mahalagang palatanda ang kailangang tutukan ng mga taga-Masid at ng publiko. Una rito ang formal na resulta ng investigasyon ng Egypt at Estados Unidos tungkol sa tunay na pinagmulan ng drone na tumama sa Energos Winter sa daungan ng Damietta. Kapag opisyal na itinuro ng investigasyon ang Iran o alinman sa mga kaalyado nito, maaari itong maging dahilan upang tuluyang wakasan ang kasalukuyang pansamantalang pagpapatigil at magbunsod ng panibagong serye ng paghihiganti. Pangalawa, kailangang bantayan ang pagtatapos ng 14 na araw na pagpapatigil na ipinag-utos ni Pangulong Trump simula noong Hulyo 24. Magiging napakahalagang makita kung magtatagumpay ang mga pag-uusap na diplomatiko bago matapos ang 2 linggo o kung tutuparin ng Washington ang banta nitong magpakawala ng mas matitinding pambobomba. Ang takbo ng mga negosasyong ito ang magtatakda kung papasok ang rehiyon sa mas malawak na digmaan o kung magkakaroon ng pansamantalang paghupa ng labanan. Pangatlo, dapat ding subaybayan ang magiging tugon ng United Nations Security Council sa formal na reklamong inihain ng Iraq laban sa Estados Unidos at Saudi Arabia. Ang hidwaang diplomatiko sa pagitan ng Baghdad at mga kaalyado ng Amerika ay maaring magpabago sa katayuan ng mga base militar ng Estados Unidos sa loob ng Iraq. Kapag nagpasya ang Iraq na limitahan o paalisin ang mga sundalong Amerikano, lalo pang mahihirapan ang Washington na magsagawa ng mga operasyon laban sa mga banta sa rehiyon. Para sa mga Pilipino, ang pinakamahalagang dapat bantayan ay ang epekto ng krisis na ito sa lokal na ekonomiya at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ang patuloy na pananatili ng presyo ng Brent crude sa pagitan ng mahigit 90 at $100 bawat bariles ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis sa mga lokal na gasolinahan. Maaari ring magpatupad ang Civil Aeronautics Board o CAB ng mas mataas na singil dahil sa gasolina para sa mga biyahe sa himpapawid. Magpapamahal ito sa pamasahe sa eroplano sa loob at labas ng Pilipinas. Ang mas mataas na gastusin sa inaangkat na langis ay maaari ring magpalawak sa kakulangan sa balanse ng kalakalan ng bansa. Maaari itong magdulot ng paghina ng piso laban sa dolyar at magpanatili sa mataas na antas ng interes na ipinaiiral ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang pigilan ang inflasyon. Kasabay nito,
Nakatutok ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga planong pangkagipitan at pagpapauwi sa libu-libong OFW sa Iraq at mga karatig bansa, habang patuloy na nagbabago ang kalagayang pangseguridad. Ang krisis sa gitnang silangan ay isang paalala kung gaano kalapit ang pagkakaugnay ng seguridad at ekonomiya ng Pilipinas sa mga pandaigdigang pangyayari. Ang bawat pagbabago sa presyo ng langis at bawat pag-iba ng estratehiya ng malalaking bansa ay may direktang epekto sa presyo ng ating pagkain, pamasahe at sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Manatiling mapanuri, alamin ang mga katotohanan sa likod ng mga balita at mag-subscribe sa channel para sa mas malalim at napapanahong pagsusuri sa pinakamainit na balita sa buong mundo.